Yan ay galaw ng ating Pangulo. Ito po, pakinggan nyo to, para maunawaan nyo ang mga nangyayari ngayon. Best way to destroy your enemy. The best way to destroy your enemy is to make them powerless without ever fighting. Di ba? The best way to destroy your enemy is destroy them. Gawin mo silang powerless kahit hindi ka lumalaban. Utak yan, boy. Ang utak ng Pangulo. Di ba? Silent operator. Yan ang estilo ni BBM. Hindi man siya maboka na katulad ni Digong, mura ng mura, pusang ina nyo, putang ina nyo lahat. Hindi siya ganon. Pero ang ginagawa niya, ang the best way na ginagawa niya ay ano, pasok. The best way to destroy your enemy is to make them powerless without ever fighting. Make them powerless without ever fighting. Hindi niya pinakikitang nilalabanan niya sa politika. Binabanatan niya ng salita. Hindi. Ginagawa niya powerless. Inaalisan niya na lahat ng opsyon. Inaalisan niya lahat ng gagalawan. Hindi niya pinapakitang nilalabanan niya. Lahat ng opsyon mo, lahat ng posible mong igalaw, babarahan niya. Yan ang... Diretso. Here are 7 ways to win without war. Ano po ba? Ganito ginawa ni BBM. 7 ways para mapanalo mo ang isang gera. Hindi lang po sa totoong gera, gera mo sa buhay. Pakinggan nyo. Number 1. Control your emotions. Anger makes you reckless. Control your emotion. Anger make you reckless. Tama po yan. Kailangan po, ang tawag dito, may salita dyan eh. Compose. Tama ba ako? Press 6-7. Diba? Kailangan po, you are composed. Compose ka. Kaya mong i-handle yung situation. Kaya mong sagupain ang situation, either good or bad. Compose ka. Kasi pag nakikita nila na galit ka, di ba, mawawala ka sa composition ng sarili mo eh. Ganon si BBM. Compose siya palagi. Kaya niyang lusutan. Kaya hindi siya, para hindi ka makitang reckless. Hindi ka nakikitang pabaya. Hindi ka pwedeng makitang napipikong ka. Yan si BBM. Ano pa? Stay calm and you control the battlefield. Oh. Mahinahon ka lang at makokontrol mo ang gera o anumang gera sa iyong buhay. Tama. High emotion, less intelligence. That's good. Number 2. Number 2, makinig kayo. Starve them of attention. Ignore them. No reaction, no power. Kita mo? Starve them. No attention. Diba ang galing, no? Isa pa. Yan. Number 2. Starve them of attention. Diba? Starve them of attention. Yung parang hindi ka nagsasalita. Nakamanman ka lang. Parang hindi nagsasalita si BBM eh. Nakamanman lang. Naghihintay yung mga tao kung anong ginagawa ni BBM. Nag-iisip sila. Di ba? Hindi nila alam kung anong next move ng taong to kasi nga hindi mo alam eh. Less talk, less mistakes. Ang galing mo yan, 40 OG ha. Ikaw na kaya reactor. Ang galing mo ha. Aray ko. Pinapadali mo yung Englishin ko ha. Less talk, less mistake. Aray ko. Ignore them. Ignore them. Di ba? Anong ginagawa ng Pangulo? Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa inyo. Under attack, pusang ina nyo. No reaction. Walang reaksyon ng Pangulo. Oh, kung hindi tatawag si Cayetano, hindi magre-react ang Pangulo. Kita nyo? Tawag si Cayetano, Presidente, tulungan nyo kami. Oh, hindi siya magre-react. Kung hindi tatawag ang Pangulo, hindi siya magre-react. Oh, di ba? No power. They Oh. crumble in silence.
Number 3. Oh, they crumble in silence, di ba? Natataranta sila sa pagkatahimik mo, men. Utak ng Pangulo, oh. Di ba? Less talk, less mistake. Oh. Aray ko. Number 3, Outgrow them. outgrow. Success is the ultimate revenge. Outgrow them. Ibig sabihin, lampasan mo sila. Success is the best revenge. Diba? Tingnan ang Pangulo, nilalampasan lahat. Lahat ng expectation ng mga hayop, ng mga kritiko. Kasi nga, the success is the best revenge of all. Diba? Yan po ang talagang, yung kaibigan mo, minamaltrato ka. Diba? Ako na lang. Example ko yung sarili ko. Ako, nyolo ko, diba? Dati po talagang dinanas ko yung panlalait. Kaya hindi ako kaya hindi po ako bumatin sa mga get-together. Sinasabi ko sa inyo mga get-together na mga high school kasi nanliliit ako eh. Nanliliit ako sa sarili ko. Aray ko. Okay? Sila mga ganda na buhay nila. Pero ako, nanatili akong may pangarap, maaabot ko. Hindi man mabilis, pero maaabot ko. Diba? Outgrow. Diba? Kumbaga, tumubo ka sa sarili mong paraan, na tahimik na paraan, hanggang sa makita nila, sagad-sagad ka na sa bunga. Hindi nila napapansin, putik, sagad-sagad ka na sa bunga. Ang dami mo nang naipunla, ang dami mo nang, di ba? Ganun ang ginagawa ng BBM. Success is the best revenge. Hindi naman tayo nagre-revenge, pero yung pagiging matagumpay mo, yun talaga ang ikagugulat ng lahat. Diretso. Rise so high they can't reach you. Bumulusok ka pataas nang hindi ka niya kalang abutin. Diba? Fight in silence. Diba? Sound of silence. Aray ko. Yeah. Magkaroon ka ng sound of silence. Hello darkness, my old friend. I can't choose you again. Aray ko. Diba? Silence makes, sabi ni silence kay BBM, silence makes perfect. Diba? Silence makes it perfect. Kay Digong, silence make it pek-pek. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sorry. Hindi, sorry, Mamineko na. Hindi ko babaliin ko dapat eh. Aray ko. Babaliin ko eh. Kaya sabihin ko sana neglect. Nabanggit ko. Aray ko. Erase. Diretso natin. Number 4. Number 4 na tayo. Number 4 na po tayo. Number 4. Master your mind. Master your If mind. they can't break your thoughts, they can't break you. Uy, di ba? Master your mind. If they can break your thoughts, they can break you. Putik, no? Hindi nila maulaan kung anong klase ang pasasabugin mo. Hindi nila malaman kung ano ka. Hindi nila malaman kung anong susunod mong galaw. Man. Di ba? Hindi nila malaman kung anong susunod mong galaw eh. They can break you. Di ba? Kailangan
Hindi lang sarili mo ang compose, pati yung utak mo, compose. Alam mo yung susunod mong gagalaw. Kung pawn, kung kabayo, kung bishop. Di ba? Master na master ni BBM yan. Ha? Tignan mo, alam niyo po kung mangyayari po lahat ng lahat. Kasi si BBM po, tandaan niyo po nagbabara na si BBM. Nagbabara na po siya. Maiya naman kayo. Ayan na. Ngayon, hindi naman siya papayag na Kongreso lang ang mayayari. First time in history po ito, mauubos ang Senado. Kung mangyayari po yung binabalak ni BBM. First time in history, mauubos ang Senado. Boss nyo, Lawyer Handsome, I saw you in Vingador, sabi ni Benny. Kaya nga alam nyo, minsan gusto ko alisin ko na tong filter Alam nyo, gusto ko na pong alisin tong filter, sa totoo lang. Kasi, hindi ako makakita ng ABS-CBN tsaka ng GMA kung parang ako, showbiz Alam nyo po yun? Naunawaan nyo po ako? Kasi gusto ko rin po umangat sa buhay, madiscover ako ng GMA tsaka ng ABS. Wala, nakapilter tayo Hindi tayo mano ng ABS, para tayo madidiscover niyan. Aray ko. Diba? Salamat Maria Gilda. Salamat po, nagustuhan niyo yung interview namin. Salamat po. Biglaan lang po yun. Nakita ko lang po sa hallway yung mga congressman. Nakiusap po, congressman, pa-interview naman. Sure, why not? Kailan? Ngayon po. Ha? Sure ka? Opo, ngayon po. Kasi interview ni Balita at Kaalaman. Doon yun. Pagtapos nila, sinampahan ko. Ganun po kapal ang mukha natin. Sabi nung presan ka, interviewin ko nung Sino sabi? Ay, nung si congressman. Congressman, di ba interviewin kita? Oo, pagbigyan mo na pagbigyan mo na to si Yolo. Pagbigyan mo na, 15 minutes lang to. Sabi niya, sige. Aray ko. Sabi ni congressman, adyong Tapos ikaw ang asidre, Boss, interview. Ikaw na naman. Opo. Interview ko nung si Kong Asidre. Di ba Kong Asidre? Sige, halika dito, Jolo. Aray ko. Kaya pansin nyo po, tig 15 minutes lang kasi sumisingit lang po ako sa programa. Buraot ang tawag doon. Di ba? Ganun po ako, mga babayan, mga karayuma. Ganyan ko po kayo kamahal. Kahit isingit ko yung pagbumuka ko kahit kanino, basta makakuha tayo ng interview. Diba? Basta isiningit ko yung mukha ko, makakuha lang tayo ng interview. Diba? Pero may interview po sila na tig-isang oras kay Balita at Kaalaman, kay RJ sa FB. Sa akin po, 15 minutes lang kasi buraot lang po tayo doon. Diba? Yan ganyan po istorya yan. Kasi po yung studio doon, yung studio po doon sa Bagong Pilipinas Studio, may mga, po doon, mga studio 1, studio 2. Andun lang ako sa hallway, naghihintay ako wala sila Boss Mike, wala si Direk Freddy. Naghihintay ako. Ispata ka dito. Sabi ko sarili ko, putek, hindi pwedeng yung Vengador, walang mapala dito. Aray ko. Sabi ko, Boss Mike, ako lang mag-isa rito. Alam ko, kaya mo yan. Hindi naman kita magiging bata kung hindi mo kaya yan Copy! Aray ko. Gulat siya na-interview ko Si Dre. Tsaka yung Shoutout ko nga Jong May utang ka sa akin. May utang kayo ko nga si Dre, ko nga Jong May utang kayo sa akin. Mag-i-interview tayo sa Vengador. Okay, ano number na tayo? Stay unshaken. Yan stay unshaken. Shaken up, unshaken up, unshaken up. Taylor Swift, Sara Duterte. Aray ko. Diba? Stay unshaken. Diba? Huwag kang papakitang natataranta ka. Kasi pag nakita nilang natataranta ka, papasok na dyan.
papasukan ka nila. Stay focused, stay composed, stay unshaken. Huwag ka matataranta, animal. Aray ko. Diba? Alam nyo, ayoko talagang ilabas tong intelligent way ko, pero lumalabas na talaga, no? No? Siyempre, magugulat yung mga DDS. Pusang ina, ang talino rin pala nito ni Nyolo. Kala ko patawa-tawa lang. Diba? Sabi ko sa inyo mga DDS ano? Tapos kayo ngayon. Akala nyo patawa-tawa lang ako dito? Ha? Oh, sige nga. Ipa-convert mo to sa mga DDS vlogger, yung English-Tagalog. Pusang ina, di nanginig na kayo. Aray ko. Oh. Sabi nung iba, patawa-tawa lang si Nyolo. Puti patalino pala to. Aray ko. Ano? Aray ko. Aray ko. Diretso. Number 5. Number 5 na tayo. Puti nga ba nito ah. Expose their weakness. Uy! Let their own actions reveal their Puti ko. flaws. Expose their weakness. Ayan na, flood control. Plunder. Ayan na. Anong ginagawa ni BBM? Sa mga senador na tayo ha, expose their weakness, their flaws. Oh, diyan sila matataranta. Flood control, plunder na ngayon. Oh, ICC. Yan. Yan na. Oh, yan na yun. Ayan na. Let their own actions reveal their flaws. So, hayaan mo yung kilos nila ang magsalita. Di ba? Hayaan mo yung kilos nila ang maglaglag mismo sa kanila. Ayan na. Isampon natin si Bato. Kita nyo? Inanuan ng ICC. Sinampulan ni BBM. Sinampulan. Taranta. Ano nangyari? Kita mo? Kahiya-hiya. Yung Senate President, kita mo, mali yung ginagawa. Akala niya kakampihan siya ng taong bayan. Mali yung ginagawa eh. Sabi ko nga po sa inyo sa bilis ng teknolohiya ngayon, lalo na politiko ka, mali ginagawa mo, isusuka ka ng tao. Aray ko. Ano kaya Lucy? May naisip po kasi ako, yung Nyolo Random News, palitan ko na kaya ng pangalan, no? Kasi parehas Nyolo eh. Gawin ko na lang kaya, Voice of the People. Pwede kaya yun? Boses ng Pilipino. Maganda kaya? Palitan na natin yung channel. Lagay natin, Boses ng Pilipino. Sa tingin nyo, maganda kaya yun? Si parehas Nyolo eh. Hindi mo makita yung channel eh. O kaya, The Voice. Aray ko. O kaya, isipin nga natin maigi. Isipin natin. Okay, diretso na natin. Truth is a weapon. Diba? Truth is a weapon. Yun ang importante rito sa lahat. Tandaan po natin, ang katotohanan po. Ang katotohanan ay sandata. Kaya nga po yung sinasabi natin matagal na kay Sara Duterte. Kung talagang wala kang kasalanan, sabihin mo ang katotohanan. Because truth is a powerful weapon. Ang katotohanan po, daig pa niyan nuklear. Sa gitna po ng gumugulong kasinungalingan, sa gitna po ng gigipalpal na kasinungalingan, pag pumasok yan ng katotohanan, parang sasabog yan ng nuklear. Diba? Ganun po kalakas ang katotohanan. Kaya nga may kasabihan, the truth will set you free. Yan po ang bisa niyang katotohanan. Kaya nga po sa sigalot na ginagawa ng mga tao ngayon, ng mga DDS troll farms, fake news nila lahat, pero sa dulo, pag lumabas yung katotohanan, giba silang lahat. Diba? Nung unang araw ni Cayetano, ang sabi niya, under attack ang Senado.
Nung lumabas po ang katotohanan ng CCTV, ano nangyari? Kinandidirian kayo ng Pilipino ngayon, pusang ina nyo. Diba? Pinandidirian kayo ngayon ng Pilipino dahil the truth is a powerful weapon. Okay? In every situation, Your Honor, Mr. Chair, the truth will set you free. Because the truth is the weapon that is so powerful that even millions of lies will not pursue. Aray ko. Diretso natin. Number 6. Number 6. Build powerful allies. Surround yourself with strength. Isolation makes you vulnerable. Oh, di ba? Build your powerful allies. Okay. Diba? Sino ba yung allies ni BBM ngayon? ICC. Diba? ICC, allies ni BBM. Kasi nga, nagko-comply siya eh. Number 2. Isipin mo ha. Number 2. Taong bayan. Diba? Taong bayan. Yun ang malupit. Kasi, hindi ko po masabi, hindi po kasi si BBM nagdidikta katulad ni Digong. Dinidikta niya yung ombudsman, dinidikta niya yung Korte Suprema, pero siya hindi po siya ganun eh. Hindi siya nagdidikta. Hindi siya nagdidikta. Ang tanging kakampi niya, si Nyolo. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席习近平。 Hoy, Ma'am LB! Ma'am LB! Thank you. Si Ma'am LB, kayo ba yung sa BMB? O, iba yan. Thank you, Ma'am LB. Diba? Si BBM, wala siyang, ang tanging kakampi niya lang tayo. Tayo po ang kakampi ng ating Pangulo. Tayo. Kaya, yun, Filipino boys, Nyolo. Oh, palitan natin Filipino boys. Boses ng Pinoy. O kaya, Pinoy boses. Basta, papalitan natin yung channel. Kami lang ang kabi mo, BBM. Sapat na yun. Diretso natin. Number 7. Ito na, number 7 na tayo. Let karma do the work. Uy! Let karma do the work. Karma nyo na. They come and go. They come and go. Kana nila hindi sila makukulong. Aray ko. Mga loko. Kalaboso. Aray ko. Let karma do the work. Di ba? Yan po yung nangyayari ngayon. Kinakarma lahat sila. Bukod sa legal na paraan na pagpataw ng batas, meron pong espiritual na paraan. Di ba? Anong espiritual na paraan? Tayo po iba-iba ang Diyos natin. Pero naniniwala tayo, nakamasid lang siya at hindi niya hahayaan na gumawa at mangibabaw ang kasamaan. Yan po papasok ang tinatawag na karma. Hindi po yan legal na sanction. Yan po ay spiritual sanction. Galing sa itaas-taasan. Aray ko. Diba? Time destroys the weak. Stay patient. Time destroys the weak. Lupit dong. And watch them fall. Watch them fall. Win with wisdom, Win with wisdom. not war. Not war. Ayop, men, oh. Ano yun?
Paano yun? Paano natin i-explain yun? Di ba? Win with wisdom, not with war. Ibig sabihin, panalunin mo yung katotohanan. Panalunin mo yung mangibabaw dito is hustisya. Mangibabaw ang katotohanan, hustisya, hindi mangibabaw ang gera. Hindi kailangan makita to na gera. Makita to na pagbibigay ng hustisya. Makita to ng pagbibigay ng katotohanan. Di ba? Intelligence over emotion. The best way Ayan po yan po ang nangyayari sa mga hayop na to. Di ba? Yan po ang nangyayari. Kasi nga po, yan ang ganap ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung wala po ang Pangulong Bongbong Marcos, na araw-araw po siya, nakikita nyo, nakakasawa ka na BBM sa totoo lang. Nagsawa po ako kay BBM. Pag ini-edit ko po yung page ko, araw-araw ulit, ang daming pinupuntahan. Nakakapagod po. Nakakapagod po si BBM, ang daming pinupuntahan araw-araw. Aray ko. Ang daming ini-edit. Ay, nako. Sabi ni Queenie, this is really good. Brainy vlogger. So handsome. I think he can be a star magic. Grabe ka naman, Queenie. Thank you. Sabi daw ni Queenie, very handsome daw tayo. At pwede tayo sa star magic. Thank you, thank you. Aray ko.